Hello everybody, greetings from the land of cherry blossoms. This is Dudes and welcome to my channel. This is my second vlog and unfortunately it has been raining for 4 consecutive days here in Nagoya, so medyo na-distress pang lolo ninyo dahil hindi makapag-vlog sa labas, no? So ang ginawa ko is naglinis muna ako ng bahay, pati kusina nilinis ko, tsaka yung and gusto ko lang although hindi ito talaga part ng aking pagbablog, gusto ko lang i-share sa inyo. Marunong din kasi ako magluto, so for those who knew me, talagang walang kaduda-duda, mag-agree sila na marunong talaga ako magluto, no? So papakita ko sa inyo ngayon, magluluto ako. And bago yan, samahan niyo muna akong mamalengke. Okay? Let's go! Dito sa malapit sa bahay namin, meron talagang bilihan dito ng karne na mura. Ayan siya, oh. So tingnan natin kung may mabibili tayong karne dyan. So ito siya, Toriko. Anh Long ơi, Long, Ang daming dayuhan cha này, dito. có cái tấm nhân này, 200 nhân này. Tignan natin. Sila. Since karne lang yung kailangan natin, yung karne kagad, bibili ako ng karne ng baka. Sangkap din sa supermarket na malapit dito. So isa pa sa magandang bagay dito, malapit kami sa malaking supermarket din dito, which is yung Yamanaka, no? Yung nga lang, medyo mahal ang mga karne dito, kaya hindi ako bumibili ng karne dito, gulay. Pero sana doon sa kabila, kaso lang hindi sila tumatanggap ng credit card, so I have to rely on my credit card talaga. Okay, of course, yung last stop natin dito sa tindahan ng mga sangkap na pang Pilipino. Ito pinakamalaking Philippine sari-sari store dito sa lugar namin sa Minamico, ang South Kaibigan. Guys, hindi ko na po bibidyo niya sa loob para maiwasan natin mapagsabihan tayo, although hindi naman masungit yung may-ari, mabait naman, pero ayoko lang na napagsasabihan na mahirap na. So kailangan lang natin irespeto yung may-ari ng mga tindahan. Okay, so see you later. So ayan guys, magluluto po tayo ngayon ng putserong baka o beef putsero, no? So actually pwede ka magluto ng putsero baboy or manok, pero mas gusto ko yung putserong baka, no? So ito, main ingredients natin talaga is karne ng baka, mga 1 kilo po yan. So medyo malalaki yung hiwa niya kasi mamaya pressure cooker ko yan para lumambot, no? So yan po yung sangkap natin. Of course, meron tayong bawang, sibuyas, kamatis. Hindi kasi ako naglalagay ng tomato sauce, ginigisa ko talaga sa maraming kamatis. Tapos black pepper, patis o fish sauce. Hanggat maaari hindi ako gumagamit ng asin, no? Beef nor cubes, pork in beans, mamaya ko na lang siya ilabas sa lata. Of course, sitaw, saging, pechay, repolyo. Marami ako maglagay ng gulay talaga. Mahilig ako sa gulay. At patatas. So kung mapapansin niyo yung patatas nakababad sa tubig dyan, ayokong mangitim siya. So
ayan, nakababad siya. So, tara na, magluluto na po tayo. So, ayan, dito sa tabi ng ref, meron po tayong mini grocery. Para pag nagluluto ako, actually sa tabi siya ng kalan, para pag nagluluto ako, andyan lagi lahat yung mga sangkap na kakailanganin ko, no? So, ayan lang, nandito lang yung kalan sa tabi niya. So, ayan. So, pag nagluluto ako, ayan lang, dadamputin ko na lang yung mga kailanganin, no? So, ayan, may mga snacks. Yung ano na yan, spaghetti. So, ayan, may mga sangkap sa pagluluto, no? So, ayan. So, para hindi ako mahirapan talaga pag nagluluto ako. Mahilig talaga ako magluto. Ayan. Medyo naputol yata yung ano natin kanina, no? Sorry. So, ayan. Bilisan na natin yung kamatis. Ako kasi, hinintay ko muna ang talagang madurog yung kamatis bago ko ilagay yung kanin. Para kasi masano. Mag-blend yung kamatis, yung mga sangkap sa kanin mismo, no? Ayan. Bago ko ilagay, kailangan ko siguraduhin yung dutog na yung kamatis. Anong durog na yung kamatis. Para mamaya, nilagay natin yung kanin ng kanta. Maligado siya kanta. Kanya-kanya kasing paraan ng pagluluto, no? So, maaaring iba yung sa'yo, iba sa akin. So, yan. Ganito ako pagluto talaga. Lalo na pag gumagamit ako ng sibuyas, sinisigurado kong ano na yung sibuyas bago ito ilagay isa yung karne. Ayan, lagay na natin yung karne ng baka at siguraduhin natin sinulapon siguraduhin natin maging brownish siya bago natin lagyan ng tubig kasi para matanggal yung langsa ng karne, no? Ayan, gisahin natin ng konti. Sigurado itong hintayin ko siya maging brownish na konti bago ko ilagay yung paminta at patis. So yun yung pampalasa. Yung iba kasi sa kanan nilalagay yung patis. Ako kasi pressure cooker natin to, so maganda yung nilagyan na natin ng patis. Timpla na natin ba para ma-absorb ng karne yung lasa. Para mamaya, kunting adjust na lang yung para sa lasa, no? So, ayan. Tayin muna natin siyang mag-brown. Ayan, diba? Na ganda ng ano. So, wait lang. So, ayan, medyo na yung karne. Lagyan na natin tong pamintang durog. At lagay na natin yung patis. Pakuluin pa natin ng konti bago natin lagyan ng tubig para ma-pressure cooker natin siya. So, paluin lang natin ng konti. So, ayan. Hayaan muna natin siyang kumulo ng bahagya bago natin lagyan ng tubig. Tsaka natin ipapakuluan na natin ng konti at tanggalan natin ng mga bula-bula. Ayan guys, medyo kumulo na siya. Lagay muna natin tong Knorr cubes, beef Knorr cubes para bago natin lagyan ng tubig, ha. Ayan, lagyan na natin ng konting tubig. Okay. So, dagdagan pa natin ng konti, medyo konti. Ayan. So, hayaan muna natin siyang kumulo ng bahagya para matanggal natin yung bula-bula bago natin tuluyang i-pressure cooker. Okay? So, ayan. Kumulo na po. Tanggalan natin ang mga bula-bula bago natin takpan para
Kung kusinero ka talaga, alam mo yung mga bagay na gagamitin mo sa kusina para hindi ka mahirapang gawin yung ginagawa mo. Yan, kumukulo na yung ano ng asawa ko. Ako na magkakape ka pa. Pauwi lang niya galing sa trabaho. Wala ko jobless ha. Pero naka-paid holiday ako hanggang March 31. So ayan. Hindi pa. Para kasi pag di natin tinanggal yung mga bula-bulang yan, didikit yan sa gilid ng ano mamaya. So ayan, malinis na, malinaw na. Ayan, natin, adjust natin itong apoy. Tatakpan natin at pag pumito na siya, luluto natin ng mga 10 minutes na. So ayan. Siguraduhin nyo. Okay. Okay, so tayo natin pong pumito yan, 10 minutes natin siyang iluluto. Okay? So ayan, habang hinantay natin lumambot yung pochero natin, gagawa muna tayo ng yung natirang saging para hindi masayang kasi hinog na. Gagawin natin munang gawin natin turon. So guys, malinis po tong kamay ko kaya hindi ko na kailangan magguantes. Naghuhugas pa ako. Promise. So gagawin natin turon yung ano no. Natirang saging, turon na may langka. So ayan no. Aw. Kaya mo na yun. So langka, saging, plus asukal na po na pero kukunti. Lagyan natin ang ay napadami asukal. So ayan. Ayan. Naluto natin mamaya yan. Medyo pumipito na po yung ano natin. Siguro mga 6-10 ano na natin yan. Pahamuin na natin. Tingnan natin kung pwede na. Lalagay na natin yung mga dagdag nating sangkap dun sa pochero. Kunting asukal lang. Ayan. Baga biniya ko na yung saging kasi ano malaki siya kaya okay. So ayan, 8 turon po yung maluluto natin ngayon ha. So ayan, nagpainit na pa ako ng mantika so pagka kumulo na yon, I mean mainit na yung luluto na natin. So guys, itong kala namin kasi pag mainit na yung mantika, kusang humihina yung apoy. Tingnan natin. Ayan, lumiliit siya no. Samantalang dyan sa kabila malakas na. So ibig sabihin,
pwede na natin, mainit na yung mantika, pwede na natin ito. So malit lang yung frying pan na ginamit ko kasi sayang yung mantika. Kukunti lang naman, buti sana kung marami. So bibiling na lang natin yan mamaya. Biling nga bang tawag doon? Okay, so tayo natin mag-brownish yung lang natin yung apoy para hindi siya hindi sunog yung balat. Pagka saging madaling maluto yan. So hintayin lang natin na yan, maging brownish yan, balik na rin natin. So habang inaantay natin na maluto yan. Ayan. So ayan, balik na rin na natin. Baka masunog kasi. Ayan. So, ang ganda ng kulay niya, di ba? Ayan. Masunog yung isang to. Ayan. Ayan. Kaya na lang natin maluto siya. Ang ganda ng kulay, di ba? So, ayan. Luto na. Tanggalin na natin. Hanguin na natin. Ilagay natin dito para mag-drain yung mantika. Okay? Tapos saka natin ilagay yung iba pang natira. So ayan po, malambot na siya. Maliit kasi yung pressure cooker natin, kaya nilipat ko siya sa isang malaking kasirola. So ilalagay na natin ngayon yung patatas. Ayan. Saka natin sunod mamaya yung sitaw kasi yun yung matagal maluto. So ayan. Takpan muna natin. Kaya natin. Ayan. Hanggang na natin yung sitaw. No? Baka magtaka kayo. No? Merong isang sangkap na ulam. No? Wala pong. Nagtanong po ako kanina sa South Kaibigan ng tawag dito. Chorizo Bilbao. Wala po silang paninda kaya wala po tayong manalo. Ilagay na natin tong pork and beans. At saka isabay na natin yung saging. Para ayan. Diba? Wala siyang tomato sauce pero kulay orange siya. Promise walang tomato sauce yan. So yan, ilagay na natin yung lagay na muna natin. Actually, tinikman ko na siya ha, para tinimplang ko na siya, okay na yung lasa. Lagay muna natin yung repolyo. Kasi mahilig talaga ako maglagay ng maraming gulay sa So, nakalimutan ko pala kanina, mayroon pang isang sangkap na nakalimutan ko bagitin. Wala kasi akong nakuhang kasi akong nakitang siling pula. So, kaya siling verde na lang ang ilagay natin. Pagka medyo pakuluan lang natin saglit, ilagay na natin yung pechay. So ayan, maraming gulay. Kaya talaga nilipat ko siya sa malaking lalagyan. Mahilig ako sa gulay. Vegetarian po ang lolo ninyo. So ayan. Malapit na pong maluto niya. Dapat maganda sana kung siling pula eh. Kaso lang, wala akong nakitang siling pula. Kaya talagang, ayan, takpan na natin. So ayan, ilagay na po natin yung pechay para maluto na yung ating kutserong baka. Ayan. Sa Nihongo po di po maganda yung salitang masama po yan po natin gamitin. Ushi sa Nihongo. So yan, ayan na lang natin maluto siya. Takpan na natin ang So ayan na po guys. Ito po yung potserong baka natin. Ito po yung turon. At meron po tayong pritong daing na bangos. Ito po yung magiging hapunan natin sa ngayon. No? So,
Actually, mga 2 araw na namin kakainin to. Dahil marami-rami po yung naluto ko, no? So, ayan. I hope nagustuhan nyo po yung video ko sa araw na to. Di ba, natandaan nyo yung introduction video ko na sinabi ko, as much as possible, I want to bring something authentic, no? So, gusto ko at the end of the video, no, pag pinanood nyo na talaga to hanggang sa dulo, mag-share ako ng mga Japanese word, no? At gagamitin natin sa pangungusap. So, mamaya, abangan po ninyo. Moment of truth. Donut, ha? Donut, ha? まあ、 Hmm? 何が Daddy no Yori. ない。 May. Sisi. Ano toいうか、0点から10点までどれぐらい何点ぐらいつける8.5。そんなに低いのそうでも美味しい。肉は柔らかい。Paano sa Tagalog sasabihin yung oishi? Masarap. Masarap pa. Tingin ka nga dito. Ayan. May kayete? Masarap? Nahihiya. Okay, so nandito na po tayo sa pinangako ko kanina na mag-share ako ng mga Japanese vocabulary, no? Na gagamitin natin sa pangungusap. So, our Japanese vocabulary for today are ryori or dish at zairyo or ingredients. Pero bago yan guys, gusto ko lang paalalahanan kayo na I might stand corrected kasi may kanya-kanya tayong pamamaraan kung paano gamitin sa pangungusap yung mga salitang Hapon na babagi ko sa inyo. At pangalawa, hindi po kasi ako talaga Hapon na perfecto po yung pagkakagamit ko sa pangungusap, ha. So, meron mang iba dyan na medyo mas magaling sa akin. Open po ako sa mga criticism. However, kailangan dapat maging friendly lang tayo sa ating mga comments, ha. Okay? So, okay, gagamitin na natin sa pangungusap, ha. Ryuri no zairyo wa chikaku no sopa de kai ni ikimashita. Sa English, I went to buy the ingredients for the dish at a nearby supermarket. So, bumili ako ng mga sangkap para sa ulam sa pinakamalapit na supermarket. So, guys, may nag-request po actually pinsan ko siya na salin daw po sa Bisaya. Okay, shout out kay Solbog Dulugtong. Pastilan dong imaging padugo na kong ilong, no? So, here we go. Nagpalit ko sangkap para sa kung ilutong sudaan sa pinakadoon sa supermarket. So, lubos-lubusin na natin. Ilonggo din naman ako. So, gawa na rin natin ng Ilonggo version, no? So, nagbakal ko sangkap para sa sudaan sa pinakalapit nga supermarket. Sus, pastilan. Ay, gapang balahula ang ilo ko sa inyo. So, guys, pag kung nagustuhan niyo itong video ko, na lang po, paki-subscribe. And don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo sa susunod ko pang video. Thank you. Bye-bye. So ito na, gagamitin na natin sa pangungusap, ha? Okay? So, Yori no zairyo wa chikaku no soba ni kai ni ikimashita. Okay? Sa English, ito yan ko. Okay, so gamitin na natin sa pangungusap, ha? Ay, monta niya.